Welcome to Usapang Matino dito sa Net25. Pag-uusapan natin ngayon ang mga tanong, the questions that are being asked by the public as a result of the incidents in the Senate where the National Bureau of Investigation National Criminal Court against Senator Bato de la Rosa. So, as you know, the NBI entered the Senate with the knowledge of then Senate President Soto and waited for Senator de la Rosa, having, I assume, advance information that he will attend the Senate session that day. Importante palang malaman, no? Pasensya na, wala akong boses kanina. Ano ba yun? Ano bang nangyari dun sa... Ito po ang programa, ito ni Attorney Rowena Guanzon sa Net25, yung Usapang Matino. At saka, parang pinapakita niya rito, mga kapolitika, yung pangyayari dyan sa tawag dito sa Senado, na parang wala pa hanggang ngayon. Ayaw magsalita ng mga senador dyan. Ayaw magsalita ni Senator Ruben Padilla. Ini-interview si Senator Wayne Gatchalian. Ayaw din niya magbigay ng kanyang pahayag tungkol sa nangyari. Ang lagi nilang sinasabi, antayin na lamang daw po yung investigasyon. Well, okay naman yun, di ba? Mga kapolitika. Kasi, ang sabi nga ni Senator Robin Hood Padilla, paggalang daw po yun. Bago po kami sumagot, according sa kanya, sa mga interview, ay antayin muna namin. Pag mayroon na, saka na kami sasagot, di ba? Okay ba yun, mga kapolitika? Nako naman. Sige, pagpatuloy natin ang ating video. So that when Senator de la Rosa showed up, they pursued him, hinabol nila siya, at according to Senator de la Rosa ay nag-wrestle sila, no? Nagpakita pa siya ng mga sugat sa kamay niya dahil sa sapilitang paghawak sa kanya ng mga NBI agents. Ang tanong, the question that the people are asking is that ICC warrant valid even now that the Philippines is no longer a member of the ICC? Tired of getting bombarded with ads? Then you gotta check out the Opera browser. With integrated ad blocker, simply activate it and watch all the irritations disappear. So you can sit back and As you know, the Philippines withdrew from the International Criminal Court, from the Rome Statute, when President Rodrigo Duterte was president. So, however, the complaint in the ICC for crimes against humanity as a result of extrajudicial killings, allegedly, were filed in the ICC without filing in our domestic courts. And they allege that those crimes happened during the time when the Philippines was a member of the International Criminal Court. So that even if it's no longer a member of the International Criminal Court, now the ICC warrant can still have validity. Well, we're not questioning the validity of the ICC warrant, but the people are asking if that warrant of the ICC can be enforced or served
by law enforcers, in this case, the National Bureau of Investigation, without going through a competent domestic court, in this case, the regional trial court. Now, to answer that question, we will have to study or analyze, well, two documents, aside from the constitutional right, of course, of the accused under our Bill of Rights, that no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. The other two documents are the Rome Statute, which is the basis for the International Criminal Court, and RA 9851, Republic Act 9851, which is an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and war crimes. So, the question is, what was the basis of NBI Matibag in enforcing a warrant issued by the ICC? And what was the participation of Trillanes, who was holding a copy of the ICC warrant on that day that the NBI director or his people attempted to serve it upon Senator Bato de la Rosa? We have invited Aba yung guest yata yung sasagot doon sa mga tanong ni Attorney Rowena Guanzon. How about sa mga viewers po natin, sino po sa palagay nyo ang nag-utos sa NBI? Kasi may mga sagot dito, yung mga DDS, di ba, yung mga vlogger. Pero di natin masiguro kasi paano tayo makakasiguro? Yung mga senador nga na tinatanong, ayaw man din nila magbigay ng pahayag. Antayin daw po natin yung investigasyon. Nako, Attorney Rowena, sige, baka may kasagutan dyan yung panauhin po ninyo. Tingnan natin. an expert, and we will view her opinions today. Our guest, Dr. Loha, who is a lawyer and has a Master of Laws from the University of Hong Kong and has a PhD in international law, was our guest in my show, Sa Totoo Lang. So we are showing it here today, her opinion today, so that Okay, bago po tayo magpatuloy, disclaimer lang po, sandali lang po ito mga kababayan, kailangan po ito. Ayan po. she can explain the relationship of the Rome Statute, on which the ICC is based, and our RA 9851. So let's watch Dr. Attorney Loha's opinion. Now, under the Rome Statute, Article 59 is very specific. It says that if there is an ICC warrant executed in a jurisdiction such as, for instance, the Philippines, then the first step would be for the arresting officer to bring the accused to a competent judicial authority. And the wording of Article 59 is very specific. Competent judicial authority, not executive authority like the DOJ, as what happened with President Duterte. So in this case, the competent judicial authority would be a regional trial court. Okay, nako, mga kapolitika. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating bansa sa ganitong pero alam niyo po, sa totoo lang po, sa pag-observe natin dyan,
ay may mga pahayag po na ganyan, ano. Pero, well, ang problema kasi dyan ay parang idinulog na yata yung kaso na yan sa Supreme Court. And yun nga, in the case of Senator Bato de la Rosa, yung kanyang kahilingan na TRO ay ibinasura. It was, no, not put into trash. It was denied. Pero sabi ni Senator Amy, baka mayroon pang ibang ano, or it's not yet final, baka mayroon pang ibang hinihintay, or maybe there is a technicality, or maybe mayroong kailangang basta ano, mga politika. Basta abang-abang daw lang po tayo sa next week daw, sa Monday ba yon? Well, these are experts naman, itong mga taong ito. Attorney Rowena is a lawyer, and the resource video, the person whom she confirms on the person is also a lawyer. Pero ang problema dyan is that Supreme Court has not yet, di ba? Katulad nga ng mga senador, ayaw nga nila magsalita, di ba? Well, in order for us to really find the truth, para makita siguro natin ang katotohanan, siguro mas maganda na wag po tayo, di ba, ang posisyon ng ating programa dito sa Reaction Pitch Politika is kung habulin natin yung katotohanan, tayo ay pumapabor sa taong bayan. Kasi ang ating adhikain, ang ating kampanya ay proteksyonan ng taong bayan, proteksyonan ang pondo, proteksyonan ang kalayaan sa pagsasalita, proteksyonan ang kalayaan sa paghahayag ng sarili, proteksyonan ang kalayaan sa pagpapahayag, no? So, it doesn't necessarily follow na we will at once rush into conclusions, because ang mga proteksyong ito na ginagarantiya ng ating saligang batas ay nako mga kababayan, nag-loading po tayo. Relax lang po kayo. Ang proteksyon po na ginagarantiya sa kalayaan ng ating saligang batas ay nakapaloob po yan sa maraming probisyon ng ating saligang batas. So, hindi po siya nag-iisa, no? It is just one article. Kaya po ganun kadami yung probisyon, kasi ito po ay bumubuklod, parang backbone siya ng pagbuo ng isang estado, yung ating saligang batas. At syempre, ang nagpapangyari po dyan ay walang iba kundi tayo, mga Pilipino, when we, according to the preamble and the Constitution, when we have promulgated the Constitution through a plebiscite. Teka, reaksyon. Ano ibig mo sabihin? Kasali kami, bagong henerasyon kami. Well, not directly na tayong mga bagong henerasyon yung nag-promulgate. It was promulgated in 1986. But still, the people that made that possible is our ancestors, our parents, grandparents. Well, the Filipino is a Filipino, no matter if you are in a new generation. So it will still be credited to the Filipinos. So kung Filipino man yung papangyari niya noon, well, it is still effective until now. And we can only make a total repeal or amendment, or we will overhaul the entire Constitution. Palitan natin. Diba, gawin natin. Ang design kasi ng Constitution natin, mga kapolitika, ay presidential, diba? So, may sistema dyan. There is a political system, tapos may guiding principles kasi
presidential system, tatlong sangayan ng pamahalaan. Kaya hindi naman sa nagdi-disagree tayo sa ano natin, sa resource video natin. And these are good lawyers, lalong-lalo na si Attorney Rowena Guanzon. Ang atin lang siguro, ano natin dito, ay opinion lang, no, na siguro ay ang Supreme Court kasi nandun na yata yan eh. Kasi ang ano dyan, it will just create confusion kung magpapahayag tayo, especially if we have an access. But still, hindi natin sinasabi na mali. Kaya nga, inaano natin, pini-feature natin dito, di ba? meron na tayong wedding nga. Yan sabi ko sa inyo eh. Hindi po ito comedy show, mga kapolitika. Ha? We are strictly discussing politics here. No? We are discussing politics here in the right sense. But when we say in the right sense, hindi natin sinasabi na yung iba hindi na right in the right sense. Alam nyo, yung politika, kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang agenda yan. Kasi nga, according to Aristotle, man is by nature a political animal. Diba? Pasensya na ka, inuulit ko ito kasi siyempre may mga bagong viewers tayo. Siyempre, ang politika, human association yan. Diba? So, the total concept of politics is yung tinatawag na within the theme of power, and with respect to power, the continuum of power, of course, is influence. Yung papaano mo may influensyahan. So, ang sabi dyan, sa pag-aaral ng politika, diba? Pag power continuum, power daw tends to corrupt, di ba? So, yung kapangyarihan mo bilang isang tao, pwede kang Teka, ang gulo naman yata yan. Reaction page politika. Anong kapangyarihan bang sinasabi mo? Well, ang tao may kapangyarihan yan, di ba? In the art of communication, we can persuade others. That is a form of power. Persuasion is an art of communication. And it will, of course, diba? Bakit ba tayo nag-i-English? Yan ay magpapalaki ng yung sabihin natin na followers o grupo na kakampi sa'yo. Diba? Kasi magaling kang magsalita, ay good in public speaking, at lalong-lalo na pag nakita yan na magaling ka din sa gawa, diba? Parang in other sense, yung sinasalita mo, linalakaran mo, you walk the talk. Bakit? Hindi pa pwedeng takbuhan yung ating, hindi, lakad lang. Pwede na! Diba? Well, continue muna tayo mga kapolitika. Nako, na ano tayo dito sa ano. Right. Now, the purpose of presenting the accused to a competent judicial authority is to enforce a very important right recognized by the Rome Statute itself. Okay. So, sasabihin dito ngayon ng mga DDS vlogger na hindi natin kinakalaban yung DDS vlogger inaano lang natin yung politika nila, no? Kasi we can discuss politics here. So, sasabihin nila dito, tingnan mo, competent judicial authority. Oo nga, sabihin na nga natin na gano'n, di ba? But the problem is, the issue maybe is in the Supreme Court. So, malay natin, baka mas may maganda ding explanation yung Supreme Court. Hindi natin pwedeng sabihin na baka iti-twist na Supreme Court. Diba? Posible yun. Ibig sabihin, ang Judicial Competent Authority, alam natin yon na hindi yung sa executive. Pag Judicial Competent Authority sa judiciary branch, hindi nga dinala doon, di ba? So that's why there are so-called actions filed in different venues, di ba? Of course, proper venue is in the judiciary. Kaya nandun na yon.
So, sabi pa nga ni Senator Robin Padilla, hindi mo na ako magsasalita. Well, this is a program. This is a program. Hindi natin sinasabi na mali yung sinasabi nila. So, what's your point? Reaction page politika. Hindi. This is the way we want to know the truth. Kailangan din nating sabihin na, well, alam natin, guaranteeing na yan, pero still, di ba? So, ano ba yung kwan dyan? Ano ba yung magiging tawag dyan? Magiging effect niyan kung halimbawa ay pabayaan na lang natin? Well, unless the Supreme Court would say, we cannot decide not until 2028 is finished. Pero hindi naman siguro ganun katagal. Kasi mga urgent matter, kaya nga sila yung kinukuha siguro para ma-resolve kaagad. Kasi constitutional issue. Well, tingnan natin kung ano talaga dito yung point. And which is the right to apply for interim release. Interim Before- release. Yeah, before surrender. So that is a right recognized by the Rome Statute. And so if the NBI draws its authority from the Rome Statute, then it has to also recognize that right of the accused or arrested person to seek interim release. Now, interim release is one of the remedies available to the accused under the Rome Statute. That Parang itong interim release, mga kapolitika, kung nagsusubaybay kayo, ang dahilan dyan ay, syempre, matanda na, tapos mahina na, may mga maintenance. Dahil sa katandaan ni former President Duterte, pwede mo na siyang pansamantalang makalaya. Wala naman daw siyang kakayahan na tumakas. Sa tanda niya, kung may interim release, halimbawa sa Pilipinas siya ma-release, baka dito nakagawin yung paglilitis ng kanyang kaso. So, nako, marami pong dyan, marami pong mga factors na kinoconsider, no? Yung mga taga-kabilang kampo kasi sinasabi nila na hindi daw kaya dito sa Pilipinas because of influence. We do not really sure if that is really the exact position doon sa kabilang kampo. Ako, nakakaano itong pangyayari ngayon sa ating bansa, mga kapolitika. Ako. Ano po ba yung comment nyo po kung ano yung pwede nyo may suggest sa ating community, sa mga makakabasa ng mga comments sa taong bayan. Kasi yan po yung kapangyarihan ng tao, yung pagsasama-sama, di ba? Ang tinatawag natin na community, mayroon tayong tinatawag na tinatawag na cooperation, di ba? Yung bayanihan, spirit of bayanihan. Yung walis tingting, pag isa lang yung tingting, di yun makakagalaw ng yung winawalis niya. Pero pag marami yon, pag nagsama-sama, no? So makakagalaw yun, no? We're not saying na mag-people power tayo, no? It's not that one, ha? Ang lang natin dito is through public opinion, kayo dyan sa comment section. Nako. Take it away. Ikaw na muna, Attorney Rowena. even if, for example, an accused is arrested in his home country, the accused may still apply for interim release in his home country. And where does he or she apply for that? In the courts, because the Rome Statute says judicial authority. All right? So, the representative of the Secretary of Justice in the hearing of Senator Marcos, after
former President Duterte was arrested and flown to The Hague was wrong in saying that this Department of Justice is the judicial authority referred to in the Rome Statute. We all know that the Secretary of Justice is does not function as part of our judiciary. It is part of the executive. So, the Secretary of Justice representative was and is wrong. So, when they captured former President Duterte and he was asking, where is the warrant? Torre had no warrant to show. Wala siyang may pakita. And when he Teka lang po ha, shift po tayo. Nako. Ito. Mga kapolitika, tingnan natin to ha, kung ano ito. Ano ba to? Yun. Sabi ng Korte Suprema, they're not issuing any TRO which was requested by the camp of Senator Bato de la Rosa. What does that make of Senator Bato now? Is he still... go ahead, please. Oo, ang ibig lang sabihin, mayroon siyang outstanding at valid warrant of arrest. Yan, ulitin ko lang, ang prima facie, ayaw ng Supreme Court pigilin ang implementation ng warrant of arrest. Ibig sabihin, pwede siyang arestuhin. Ngayon, sinasabi nila, hindi po pwede kailangan, hindi pwedeng foreign court ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Dapat local court. Unang-una po, huwag nating kalimutan. Dito po, naghahanap tayo ng hustisya para sa mahigit na 6,000 biktima or extrajudicial killings ng panahon ng Pangulong Duterte sa Operation Tokhang. Ulitin ko lang, naghanap ang 6,000 mahigit ng hustisya doon sa nangyari sa kanilang mga kamag-anak. Yung mga kung sino man na mag-i-issue ng warrant of arrest, that is a technicality. Putting aside validity first, ang unang-una, substantial justice. Ang sabi nga namin ito ng mga abogado, substantial justice. Kailangan po mabigyan ng hustisya ang 6,000 namatay sa Operation Tokhang. Pangalawa, hindi po ito foreign court ang nag-issue ng warrant of arrest. Ang nag-issue po, international court, international criminal court. At nabuo po yan sa pamagitan ng isang tinatawag nating Rome Statute, isang tratado kung saan in-endorse at inapruba ng Pangulo at ng Senado. Niratify po yan ng Pangulo at ng Senado. Doon ako nung niratify namin yan. Kaya ito'y hindi foreign court. This is an international court na kasama ang ating bansa. Kaya ang importante dito, somebody must be held accountable. At hindi po pwedeng itabi mo yung ang sigaw ng taong kailangan ng hustisya dahilan po sa technicality na hindi kuno local court ang nag-issue. Ito po'y crime against humanity. At huwag po natin kalimutan, ito po'y arrest warrant lang, pa lang. Magkakaroon naman ng trial doon sa The Hague, doon po sa International Criminal Court. Ulitin ko lang, mayroon pong paglilitis. Hindi ibig sabihin, kung may warrant of arrest ka, guilty ka na. Ganon din ito sa atin eh. Pag nag-issue ng warrant of arrest, sinisiguro mo lang na hawak mo yung akusado, hawak mo yung nagkasala, kaya mayroon kang warrant. Ganon din sa International Criminal Court, mayroong warrant of arrest to make sure kung ano man ang judgment ng International Criminal Court ay pwede pong ipatupad dahil hawak ang respondent. So, sa akin po, walang ibang... Well, mga kapolitika, it's interesting to note na yung tinatawag na TRO ay na-deny. And here, the former Senate President Franklin Drilon, meron siyang pagpapaliwanag. It only means now
na ano na ito ay ang tawag niya diyan ay may outstanding, no? Valid warrant of arrest. Kahit na daw ito ay nasa ibang korte na hindi dito sa atin. So, ibig sabihin, if it comes from the Supreme Court, but hindi natin alam kung that is a final. There are other factions na sinasabi ni Senator Amy na hindi pa daw yun final, no? So, what will happen, mga kapolitika? Kasi, ang pagkakandak ng kaso ay hindi naman niya nag-uumpisa without you having the person or the body of the person. Kailangang maano mo muna siya, madakip. Diba? That's why there is a valid warrant of arrest. You should arrest first the person. Eh, ang problema, hindi mo nga makita ngayon. So, anong mangyayari? Maybe they want to declare, no, that the good Senator Bato de la Rosa is a fugitive from justice. Well, siguro ang kuan dyan is ano itong isa? ang kuan siguro dyan, mga kapolitika, ay nako. ang pinakamagandang ano natin dyan gawin ay antayin natin yung mga susunod na araw. Baka naman, kasi di ba may mga pagkakataon na nagbubunyi yung kabilang kampo, tapos sa ibang araw, ganito na naman yung nagiging di malungkot na naman sila. Ang mas maganda, antay-antay lang tayo. Baka naman pa yung kampo ni Senator Bato de la Rosa, nag-file ng panibagong appeal. Diba? Pwede pa naman siguro mag-appeal sa Supreme Court. Kung there are decisions na final and executory, pero when you say it is denied, and when former Senate President Franklin Drilon says na sabi niya ay may outstanding valid warrant of arrest, edi okay lang yun kasi hindi naman nagpapahuli pa din si Senator Bato de la Rosa, no? Hindi natin sinasabi na kumakampi tayo kay Senator Bato de la Rosa. Not unless, di ba, they will declare the good senator as a fugitive from justice. From what justice bang magde-declare nun? So it should be, since the issue now is in the Supreme Court, so the Supreme Court should declare the same, di ba? Alangan naman lower courts pa ang mag-ano niyan, di ba? Natawa ko doon sa bata. Ang ganda ng sound effects natin. Well, mga kapolitika, ang politics ay politics yan. Di ba? So, ginagamit yan sa pag-interpret ng batas. Naku, ingat po kayo, mga kapolitika. Ang batas po, hindi po ako expert sa batas. At tayo lamang po ay nakikipakinig-kinig lang. Pero, ang politika po ay pwedeng magamit, di ba? Kasi halimbawa may kinikilingan ka. So, kung may batas, tapos yung batas is plainly worded naman, pwede mong ganito, edi napupolitika mo ngayon. But the concept of law is a different species from politics, no? Ang batas ay batas yun, di ba? Hindi yun nagpapasensya, di ba? Yung ignorance of the law excuses no one, di ba? Di ba? Yung ignorancia legis non excusa, di ba?
Kasi ano po yan mga kababayan, malalim na usapin po yan. Hindi natin sinasabi na mali yung sinasabi ni Senator Franklin Drilon. Hindi natin sinasabi na mali yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ang position dyan ni Attorney Rowena Guanzon is hindi valid yung warrant according kanina sa video. Ito naman dito ay since na the Supreme Court was denied, it is an immediate and outright interpretation. So, anong magiging interpretation mo ngayon? Diba? Eh, din na yung kahilingan mo na TRO. Diba? So, paano yun? Sige. Inubos ko na yung oras. Pasensya na mga kapolitika. Balikan natin si Senator Franklin Drilon. Ang solusyon dito, kung hindi, dapat mag-surrender na lang si Senator Bato de la Rosa, harapin ang kaso kung Yan, di ba? That is politics, di ba? Kasi when you want to give judgment, ito hindi natin sinasabi na mali siya. Ito politika din ng ng ating istasyon, ng ating channel, no? Since this is reaction pitch politika, we are talking about politics here, pinag-aaralan natin yung politika, we have also our own politics here, di ba? So that, maka-influence din tayo eh. Siyempre tayo, we should benefit also from the discussion that we want. But we remain at the middle. Ito nga, kaya kung gusto mong nasa gitna ka, this is your position and explain bakit kailangan isurrender. Kasi dalawang panig nga yan. Sa kabila, hindi na yung pwedeng isurrender. Kasi, paano mo isusurrender? Banyagang korte yan. He is a Filipino. Wala na ba tayong korte sa Pilipinas? Ano ba talaga reaction pitch politika? Kanino ka ba talaga kakampi? Sa taong bayan po tayo, mga kapolitika. Di kumampi ka dito kay Senator Franklin Drilon. Taong bayan yung... Paano mo nasabi? These are political actors, di ba? We, the taong bayan, we are the followers of these political actors. It should be that way, but we should also have our own look in not only one side and in a certain and particular angle. Kailangan naman sa ibang anggulo naman natin tingnan, di ba? Tap na lang. Sige, balik na kay Franklin Drilon. talagang wala naman siyang ginawang masama, sumusunod lang siya sa utos ng Pangulong Duterte, pwede niya pong sabihin yan na ako'y takot kay Digong, kay Tatay Digong, at inutusan niya akong patayin itong 6,000 mga mahihirap na may Aba. So that is putting now a statement to Senator Bato. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin dito ni Senator Franklin Drilon. Pero kung papasabihan mo si Senator Bato na natakot ako, well, it's an entirely different thing. That is really pure politics in its, diba? In its very meaning. Pero mga kapolitika, ako, bahala na po kayong mag-adjust. Hindi na po natin ito matatapos. Ako, sayang mga kapolitika.